Okay, muli magandang araw mga grade 9. So, nandito na tayo sa learning task number 3, letter B. Complete the table. So, may bigay sa ating equation. So, quadratic equation. So, we have 5 quadratic equations. Again, nandun, kukuha natin yung values ng A, B, C. Yung roots, yung x sub 1 at saka x sub 2 natin. And then, ang bago dito, yung roots, sum natin. Sum of roots. I-add lang natin. And dito naman, product of roots. So, imumultiply lang natin. Pagkakuha natin ng roots, dito i-add. So, dito ay imumultiply. Okay? Sagutan natin yung number 1. So, ito na sa sagutang papel ni sir. So, yung ABC muna. So, tingnan natin. Ang A natin dito sa number 1 ay 1. So, dito ay 5. So, dito ay 4. So, solve natin yung roots. So, paano natin yung ma-solve yung roots? So, nandito. So, kuhain natin to ng factoring. So, x times x is x squared. Ang factor ng 4, para makakuha ko ng 5, nasa gitna ay 4 times 1. So, positive parehas yan, kaya na positive parehas. Sir, pwede magkabaliktad? Yes. Pwede magkabaliktad. So, 1 times 4, 4. And then 1 plus 4 is 5. Nakuha na agad natin ang gitna. Okay? So, equate natin sa 0 yung dalawang factors. Okay, so na-equate na parehas. And then solve for x. So x here, x sub 1 is equal to, ililipat sa kabila, negative 1. So yun yung x sub 1 natin, So dito, yung x sub 2, ililipat ko sa kabila, magiging negative 4. Madali lang ang number 1. So ilipat na natin dito sa table. So si sir lang magasulat dito sa module ha, kayo ay sa answer sheet ninyo. Okay? So x sub 1 kong nakuha ay negative 1. So ito ay negative 4. So again, sir, pwede po ba magkabaliktad ito? Yes, pwedeng ito ang magiging x sub 1 ko ay halimbawa ay negative 4. And then yung x sub 2 ko ay negative 1. So parehas lang yan, Check pa rin yan. Tama yan. Okay, so dito tayo sa bago. So makikita niyo na ito yung relations ng dalawang roots. So negative 1 plus negative 4. So i-add down natin. So may utang akong isa, dagdagan ko ng utang na 4. So lumaki yung utang ko, naging 5. So i-add ko lang kasi parehas utang. Okay. Dito naman multiply. Negative 1 times negative 4, so positive 4. Okay? So tingnan niyo na kaagad yung relation nitong dalawang roots doon sa ating B. O yung gitna, yung sa linear term. Change lang ng sign. Pero ito, yung sa product ng roots, 4. So, makikita nyo yung constant. So, 4. So, makikita nyo yung trend niyan, sa mga susunod na isosolve natin. Punta tayo number 2. Okay. Ayan, camera natin. Number 2, so given x squared minus 6x minus 27 is equal to 0. Okay, so ano kaya ang factoring natin dito? So, 27 by 3. So, 3 and 9. Okay, pwede. So, x muna tayo, x. And then, negative ito. So, may positive dyan at negative. Para maging negative, Positive times negative, so negative. Kaya lang, dapat mas malaki yung nandito dahil negative yung nasa gitna. So, ano yun? So, by 3, so that is 9. 9 and 3. So, again, mas malaki dapat yung negative. Kaya dito yung 9. And na ito yung 3. Okay, 3 times negative 9 is negative 27. 3 plus negative 9 is negative 6. Okay? So, equate ulit natin sa 0. X plus 3 is equal to 0. Then, the other factor, x minus 9 is equal to 0. So, kung mapapansin ninyo, pag madali yung given at na-factored out nyo agad sa inyong isip, so, factoring agad ang gagamitin para mas mabilis. So, x sub 1 ko is equal to, ililipat sa kabila, change ng sign, negative 3. So, here, x sub 2 is equal to, ililipat sa kabila, mag-change ng sign, positive 9. So, ito yung ating roots. Okay? Nauna natin isolve ang roots. Yung ABC pala hindi pa natin nakuha.
Okay, x sub 1 natin, negative 3, at saka positive 9. So, ang A natin dito, 1 na ito, 1. B, negative 6. C, negative 27. Okay? Ang sum nila, negative 3 plus 9 is positive 6. Negative 3 times 9 is negative 27. Okay, so again, tingnan ninyo yung sum ng roots doon sa value ng B. Change lang ng sign doon sa linear term na ito. And then yung product ng roots, tingnan nyo. Na ito, constant. Hindi na bago. Doon lang sa sum, change lang ng sign. So, yung mga panlaban sa mga quiz B ng math, so inaturo ito para madali. Hindi na nila kailangan mag-solve. So, direct na kaagad. Okay? So, next, number 3 tayo. So, x squared minus 25 is equal to 0. Ano ang value ng A? So, 1. Ang value ng B? Wala. 0. Ang constant natin, negative 25. Okay? Solve natin ang roots. Ito na. So, again, pag wala ang linear term, ang gagamitin natin ay extracting square root. So, x squared is equal to, ililipat sa kabila, 25. Positive 25, And then, 25 is a perfect squared number. So, take the square root of both sides. Cancel ang radical, cancel exponent. X is equal to positive negative 5. Hiwalay natin. X sub 1 will be positive 5 and then x sub 2 is negative 5. Okay. Madali lang. So, punta tayo dun sa ating table. Yan. So, ang nakuha natin ay isang positive 5, yung x sub 1, and then negative 5, yung x sub 2. Tingnan natin, i-add natin 5 plus negative 5, di ba 0? Kasi wala tayong linear term. Yung B? Wala tayong B. And then 5 times negative 5 is negative 25. So, na yun siya sa C, yung constant term. So, nakuha nyo yung pattern. Okay? Next, number 4 na tayo. Value ng A, so 1, 10, and then ang C, 25, positive 25. Okay, isolve natin ang roots. Dito tayo sa sagutan papel. So, parang medyo madali ito. Dahil walang ibang factors ang 25, kundi 5 parehas, and then positive pa yan, kaya plus 5 plus 5, 10. Nakuha na agad natin yung gitna. Okay? So, x sub 1, sorry. Equate muna natin sa 0. Daan tayo sa process. X plus 5 is equal to 0. Then, the other one ay ganun din. Identical sila, is equal to 0. Okay. So, x sub 1 is equal to negative 5. X sub 2 is equal to negative 5 pa rin. So, they are equal. The roots are equal. So, ilagay na natin. Parehas negative 5, So, ilagay na natin sa ating table. Parehas negative 5 and negative 5. Again, yung roots, yung x sub 1 at saka x sub 2, pwede siya magkabaliktad, Okay, add natin. Negative 5 plus negative 5 is negative 10. Change ng sign. Tingnan nyo, sa B. Change lang ng sign. And then, product, negative 5 times negative 5 is positive 25. So, yun yung C, constant. Okay? Ito na tayo sa last. Kuha ng value ng A, we have 2. And then B, negative 5. C is positive 3. And then the roots, so isolve natin. Parang medyo mahirap kaya ito ng factoring. Tingnan natin. Okay. So, kita na sa camera. So, kung ipa-factoring natin, tingnan natin kung kaya ng factoring. So, 2x, so walang iba. 2x times x, 2x squared. At ang 3, okay, ito ay positive plus negative. So, pwedeng positive, negative. Kaya lang ang 3 ay walang iba kundi 3 times 1.
So, ilagay natin dito ang 3. Kita ko na. Kasi ito ay 2 times 3 is 6. Tapos, bawasan ko ng isa. Magiging 5. Okay, ito ay negative kasi mas malaki ang negative. Ito ay positive. Okay, again. 1 times negative 3. Oh, wait. Parang baliktad. Tama ba ang given natin? Negative times negative pala. Positive kasi negative ang gitna. Sorry. Negative times negative. Okay, so tingnan natin kung negative times negative. So, ito ay 1, tapos ito ay 3. Baliktad. Okay, sorry. Ito pala ang 3, tapos ito ang 1. Okay, so negative 3 plus negative 2, negative 5. Okay, kuha natin ang gitna. Okay, equate natin 0. 2x minus 3 is equal to 0. Then the other one, x minus 1 is equal to 0. So, 2x is equal to, ililipat sa kabila, magiging positive 3. And then, divide both sides by 2. So, cancel. So, yung x sub 1 ko is equal to positive 3 over 2. Okay? Nagkagalaw ang camera. So, dito sa kabila, x sub 2, ililipat ko lang ng kabilang ng equation. So, magiging positive change ng sign. So, ito ay magiging positive 1. Okay? X sub 1, 3 over 2. X sub 2, positive 1. So, lagay natin sa table. Okay. So, x sub 1 ko ay 3 over 2. So, hindi ko na siya kailangang i-divide kasi hindi naman siya sakto. And then, ang x sub 2 ko ay 1. Okay, i-plus natin. So, 3 over 2 plus 1 is equal to ilan? Camera. So, denominator ng 2. 2 divided by 2 is 1 times 3 is 3. Walang pagbabago kasi yun. LCD, kukuha natin. Ito ay imaginary 1. So, 2 divided by 1 is 2 times 1 is 2. So, positive 2. Okay. And then, 3 plus 2 is 5 over 2. Okay, so yun yung sum ng roots 5 over 2. 5 over 2. And then, yung product, multiply natin. So, 3 over 2 times 1. So, hindi na pala kita na numbers. Sorry. So, any number multiplied by 1 is the number itself. So, 3 over 2. Okay? 3 over 2. So, kahit ano daw ang numero na i-multiply sa 1, ayun pa ring numero na yun. So, ito yun. Let me say, negative 5 times 1. So, negative 5. Ito pa rin yun. So, parang reflect lang sa sarili. Okay, so natapos natin yung table. At check natin. So, sir, paano yung bagay ganyan? Okay, so tingnan natin sa gitna. Yung sum, yung gitna niya, change ang sign. Negative 5. Saan nakakuha yung 2? Nandun sa A. I-divide lang sa A. Ganon din sa product. Na yung 3, positive yung 3. Nasaan yung A? Na ito sa ibaba. Yung 2. So yun yung trend, yung relationship ng sum and product ng roots ng quadratic equation. Okay, so sunod na video ay abangan. Salamat.